Sa halip na tumigil at makinig ang mga bata, ay mas lalo pang umiyak ang magpinsan nang akala ay sila ang pinapagalitan ni Nati at pinagtataasan ng boses. Hindi na maikakaila ang pagkarindi ng babae sa mga nangyayari. Oh my God naman! Bakit niyo ba ako pinapahirapan ng ganito? Nixa! Natalio! Ayaw niyo talagang tumigil. Wala kaming ginagawang masama sa inyong dalawa ha. Kung makaiyak naman kayo para kayo minamaltrato. Gulangtan na tinitigan siya ni Gaston na nawindang-nawindang na rin sa boses ng dalawang bata. Nati, ano? Wala ka bang maisip na gawin para patigilin sila? O kunin ang isa sa kanila? Do something naman, Gaston! Napaawang ng bibig ng gobernador na pati siya ay biglang nadamay sa init ng ulo nito. Tinalikuran siya ni Nati na akmang patungo na ng pintuan ng silid nang biglang lumakas pang iyak ni Brixton na nagwawala na sa ibabaw ng kama. Hindi siya pinansin ni Nati na sa mga sandaling iyon ay nais nang humingi ng tulong sa kanyang ina sa ibaba. Mommy! Mommy! No! Mommy! Sigaw ng paus na boses ni Brixton nang akala iiwan doon ng ina. Nagulo na ni Gaston ang kanyang buhok. Walang pag-aalinlangan na sumampa na ng kama upang buhatin ang anak na hindi na nakawala sa kanyang pagkarga kahit pa magpumiglas ito't muntik nang mahulog at mabitawan niya. Calm down, Brixton. Hindi tayo iiwan ng mommy. Subok ni Gaston na mag-baby to kay Brixton na walang effect. Sa ibaba ng mansyon hindi nakaligtas sa pandinig ni Mrs. Bentacourt. Ang iyakan ng kanyang mga apo sa ikalawang palapag. Bigla siyang kinabahan sa pag-aakalang baka may kung anong nangyari sa kanila. Malalaki ang mga hakbang na umakyat ng ginang upang tingnan yon. Narinig niyang sabay na iyak ng dalawang apo doon. Anong nangyayari dito? Bakit nagsisipag-iyakan ng mga apo ko, Natalie? Natatarantang pasok na ng ginang. Siya nabuksan ng pintuan ng silid. Natigilan si Gaston sa pagsunod sa kanila. Panay pa rin ang wala ni Brixton sa hawak niya. Bakit umiiyak ang mga bata? Nag-away ba sila? Tanong pa nitong naghahanap na ng kasagutan doon. Sabay na napalingon sina Nati at Gaston kay Mrs. Bentacourt na halata pa ang hingal sa kanyang boses. Lola! Sigaw ni Nixa na kaagad nagpakarga sa ginang. Problemadong napahilot na si Nati sa kanyang ulo, lalo nang tingnan siya ng masama ng ina na para bang may ginawa siyang hindi kaaya-aya sa pamangkin. Yun kasi ang dating sa kanya ng kakaibang paninitig ng kanyang ina. Wala akong ginagawa sa kanyang masama, mommy. Hindi ko siya pinalo. Hindi ko siya kinurot. Hindi namin siya sinaktan, okay? Todo paliwanag ni Nati na halatang ayaw pakinggan ng ina dahil nakafocus na ito sa apo niya. Nilingon niya si Gaston na karga pa rin ang nagwawalang si Brixton at mabilis na kinuha ditong anak. Patuloy pa rin itong umiiyak na hindi niya alam kung nakikigaya lang ba kay Nixa. Kung silang mag-ina lang ang nandoon at wala ang ina at ang gobernador, paniguradong napalo niya ng anak sa kaartehang ipinapakita nito ngayon doon. Bigla na lang siyang umiyak. Bakit kasi iniwan niya dito ni Kuya Nick at Krisa? Hindi ba nila naisip na kakalbas niya lang sa ospital? Himutok pa ni Nati dahil hindi niya pa rin maintindihan kung bakit to naroroon. Kami ng daddy mong nagpaiwan sa kanya. Ayusin mo nga yung mga salita mo, Nati. Marahang hinagulo ng ginang ang likod ni Nixa upang aluin. Hindi pinakinggan ang mga sinasabi ni Nati na lumabas na ng silid. Sinundan siya ng babae habang nakatulalang naiwan si Gaston na halatang shock pa rin sa mga nangyayari. Nangihina siyang napaupo sa kama. Naisip na hindi pala madali na magkaroon ng mga anak na higit pa sa isa. Mahirap silang patigilin. Muli niyang binalikan sa isipan niya noon kung paano yun kinaya ng dating nobya. Mom, makinig ka. Wala kaming masamang ginawa kay Nixa. In fact, siyang may kasalanan na muntik na siyang mahulog dahil matigas ang ulo niya. Sunod pa rin ni Nati sa ina na pababa na ng hagdan. Masama ang kutob niya na kapag hindi niya kinausap ang ina, ay paniguradong makakarating ang bagay na yun sa kanyang Kuya Nick. Hindi mo na kailangan sabihin pa to kay Kuya Nick. Maliit lang na bagay. Hindi ko alam na iyakin ng anak niya. Sa narinig ay napatigil ng ginang sa pagbaba ng hagdan at nilingon ng bunsong anak. Hindi niya ma-imagine na sinasabi nitong muntik nang mahulog ang kanyang unang apo. Sinamaan niya na rin ang tingin si Nati. Mahulog? Bakit mahuhulog?
Nandoon kayo. Dalawa kayong matandang nandoon kaya bakit mahuhulog? Napairap sa kawalan si Nati. Lumalabas na sila pa ni Gaston ng may kasalanan. Kasi sutil, makulit. Bakit ba kasi iniwan siya dito ni Kuya Nick? Natalie, you can't blame me. Bakit? Isusumbong mo ko kay Kuya Nick? Ganyan naman kayo palagi eh. Wala na ako matinong ginawa dito. Bakit kasi pinauwi niyo pa ako dito? Sana hinayaan niyo na lang akong gawin ang gusto ko. Batid ni Nati na pagiging isip bata yon, pero yun ang kanyang nararamdaman. Paniguradong papaabuti na naman ng inang nangyari sa kapatid. Hindi sa gusto niyang pagtakpan siya nito, ayaw lang niya magkaroon ng lamat ang relasyon nilang magkapatid ng dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Ang kitid pa naman ng utak noon. It's just a misunderstanding. Napailing na lang ang ginang at dire-diretsong bumaba ng hagdan. Siya namang pasok sa loob ni Mr. Bentacourt na walang idea kung ano nangyayari sa kanilang mag-ina. Salit-salita na silang tinignan ng padre di pamilya. Ano bang kaguluhan yan at nag-iiyakan ng mga bata? Sige mommy, tawagan mo si Kuya Nick at sabihin mo ng anak niyang bastang iniwan dito ay muntik na mapahamak at kasalanan ko dahil matanda ako. Tumigil ka na Natalie, hindi na nga ako umiimik di ba? Naririnig ka ng mga bata. Ano ba naman yan? Hindi pa rin doon tumigil si Nati na naghalo-halo na rin ang kanyang emosyon. Gusto niyang ilabas ang lahat na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Dahil lang sa munting hindi pagkakaintindihan, magkakasamaan sila ng loob dito. Akala niyo ba, hindi ako nag-aalala sa kanya? Kulang na lang madislocate ang ilan sa mga buto ko. Masalo ko lang ang batang yan tapos sa akin pa rin ang sisi. Nasaan ba kasi mga yaya nila at hinahayaang maglawi sa mansyon? Nasaan? Nakarating silang dalawa ni Brixton sa ikalawang palapag nang walang matandang kasama. Paano kung nahulog sila sa hagdan? Inutusan niyo kong asikasuhin ang bisita tapos sa mga bata walang nagbabantay. Marami pang gustong sabihin si Nati, ngunit pinigilan na lang niyang kanyang sarili nang hawakan na ni Brixton. Ang kanyang muka't idikit ang labi nito sa pisngi niya. Nakalimutan niyang karga-karga niya rin nga palang anak. Isa pang anak niya, tumitigas na rin ang ulo nito magmula nang umuwi sila ng mansyon. Hindi na rin nakikinig. Tama na yan, at least safe ang lahat. Hindi na kailangan palakihin pang gulo. Si Mr. Bentacourt na hindi pa rin alam ang ugat ng pinagtatalunan nilang mag-ina. At kung ano ang nasa likod ng pag-iyak ng kanilang mga apo. Puno ng iritasyon na tinalikuran ni Nati ang mga magulang. Karga pa rin si Brixton at pamarcha na siyang pumanhik ng hagdan. Nasa huling baitang na siya nang marinig ang malambing na pagtawag sa kanya ni Nixa. Tita Nati, sorry. Napakurap na ng mga mata niya si Nati na hindi maitatangging na antig ang puso at nakuha na ni Nixa. Ang buong atensyon sa paghingi pa lang nito ng tawad. Hindi man niya sabihin ay bahagyang nabasa ng bawat sulok ng mga mata niya. Ang makatanggap ng sorry sa isang batang paslit na nakagawa ng mali ay hindi naman big deal. Pero ang sincere noon at pure innocent sa pandinig niya. Ayaw niya na sanang pansinin pa ang pamangkin pero hindi niya kaya na basta talikuran na lang ito. Mahalaga ito sa kanya. Mahal niya ito kagaya na lang na pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Biglang natunaw ang inis niya sa paslit. Parang bulang naglaho at sumama yon sa hangin. Seryoso pa rin ang kanyang mukha. I want to sleep with you and Lolo Governor with Brixton tonight. Please, let me do it, Tita Nati. Tch, nagmana talaga siya kay Kuya Nick. May gustong hilingin kaya kinakailangan mag-sorry. Umikot si Nati upang harapin sila at sabihin ang laman ng damdamin niya. Hindi porket bata at mahal niya, hindi niya pwedeng matanggap ng rejection. Kailangan itong maranasang hindi lahat ng gusto niya nakukuha niya kapag ninais niya. Kailangan niya yung paghirapan. Ipapalasap niya ngayon sa pamangkin ng sa ganon ay alam nitong pakiramdam. Hindi man ito matandaan ng buong detalye hanggang sa kanyang pagtanda. At least, paunti-unti matututunan nitong buhay hindi palaging papabor sa kung ano man ang gustuhin ng isang tao. Hindi porket kaya niya makuha sa mabilis na paraan ng isang bagay ay ganun din ang kakayahan niya pagdating sa iba. Hindi yun pare-pareho at base na yun sa kanyang karanasan ng buong buhay niya ay namulat sa marangyang pamilya. Isinubo lahat, halos sa kanya kaya naman nang maghirap siya sobrang hirap na hirap siyang mag-adjust. Hindi siya papayag sa kahit na anong pakiusap ng pamangkin na makuha nitong kanyang gusto. Bako ano na naman ang mangyari kapag pumayag siya tapos iiyak na naman ito. Naanimoy kinakatay ng baboy na itinaapi. Saka na lang ito mag-sleep over sa tabi nila ng kanyang anak.
Lugaw pa siya ngayon ng utak niya. Hindi pwedeng nais nito. At saka with Gaston sa isang kama? Lalong hindi yun pwede. Baka magka-disaster na naman sa kanila. Para pa naman silang apoy nito at tuyong dahon na konting dikit lang ay tsak na magkakasunog. No, you sleep with your lolo and lola tonight, Nixa. Pinalasad niyang tinurong mga magulang sa pamangkin na nagsusumamo ng mga matang nakatingin sa kanya. Halatang nagsisisi na sa kaartehan na kanyang ginawa pero hindi niya pa rin ito pagbibigyan sa kung anong kanyang gusto. Kung dati siguro'y oo, pero ngayon hindi na. Marunong na siyang tumanggi. Matutulog kami ni Brixton sa silid ko at ang lolo governor sa kabilang silid naman. Huwag nang matigas ang ulo, Nixa. Do you understand? I'll be a good girl po and behave na po, Tita Nati. Lusot pa rin ito nakita sa mga matang pagkabigo. No pa rin, Nixa. Makinig ka. Ilingnin natin na ayaw pagbigyan ng anumang pakiusap ng pamangkin. Tumalikod na siya tumakbang ulit kahit na muli niyang narinig ang pagsisimula ng pag-iyak nito. Pilit siyang nagbingi-bingihan. Hindi na siya madadala ng iyak ng bata kahit na masakit yon sa kalooban niya. Ni hindi ito nakikinig sa kanya noong sinabi niyang tumigil na. Tapos gusto niya okay na rin sila agad. Kung nakinig ito, siya pang magkukusang patabihin ito sa kanila ni Brixton. Dahil alam niyang yun ang gusto ng bata. Isa pa masama ang loob niya, hindi sa bata ko hindi sa kanyang ina ngayon. Hindi nito makitang halaga niya. Dahil ang tingin pa rin nito sa kanya ay walang kwenta gaya dati. Saka paniguradong ipaparating pa rin naman ito yon sa kanyang paboritong anak kahit na sundin niyang gusto ng pamangkin. Okay lang naman siya na si Nix ang magsabi sa mga magulang niya dahil sure siya na walang dagdag yon dahil bata to. Pero kung ang ina masakit yon sa part niya, kapag talaga siya inaya muli ni Gaston na sumama sila ng Baguio. Walang gatol na sasama na silang dalawa ni Brixton. Total ay ganun din naman, hindi makita nilang worth niya. Baka sakaling mamiss sila ng ina, nais niya tuloy pagsisihan na pinagbigyan itong bumalik sila ng mansyon ng kanyang anak. Sa bagay nangyari na yon. I already said sorry, Tita Nati. Can't you forgive me? I apologize na po. Muli pang umikot ang mga mata ni Nati. Naisip ng galing na rin namang guilt trip ng pamangkin niya. Please, let me sleep with you in Brixton and Lolo Governor tonight. Narinig niya sigaw ni Nixa habang papasok na sila ng silid. Hindi nito makukuha ang gusto niya. Tita Nati, please po. Nagkatingin na ng mag-asawang Bentacourt na siya namang problemado sa pag-iyak niya noon apo nila. Ginawa nilang dalawang lahat para aluin si Nixa. Napatuloy ang pagbagsak ng mga luha habang nakatingin sa ikalawang palapag ng mansyon nila. Puno ng pag-asang muli siyang babalikan ni Nati upang kunin. Ano ba kasing nangyari at ganyan? Usisa ni Mr. Bentacourt sa asawa na umiling lang din sa kanya. Ayaw niya ring magsalita. Ang tanging alam niya lang ay muntik nang mahulog si Nixa. Kaya nag-iiyakan sila. Yun lang. It's my fault po, Lolo. Kaya nagalit sa akin si Tita Nati. Sagot ni Nixa na panayakbi pa rin. Nakaupo na sila sa sofa kung ano-anong sulang ginawa sa bata. Mapapagkain man yon o laruan at mga pangako dito. Nabaling ng mga mata ng padre di pamilya kay Nixa. Nagtatanong pang mga mata. Naglalaro kami ni Brixton with Lolo sleeping already. Tapos si Brixton kinagat si Lolo gawa ko dahil sabi ko kagat niya si Lolo. Para magising, kaya muntik na po akong mahulog. It's my fault. I am wrong. That is why Tita Nati's mad at me. Muli pang atungal ni Nixa habang nagsusumbong sa kanyang Lolo Gelier. Oh, kaya naman pala apo. May diin natura ni Mr. Bentacourt para malaman ng batang mali niya. Umayos pa to ng upo. Bahagyang lumapit sa kanila. Magagalit talagang Tita Nati kasi ganun palang ginagawa niyo ni Brixton. Alam mo apo, concern lang naman siya. Ayaw niyang mapahamak at masaktan ka. Haplos ni Mr. Bentacourt sa ulo ng apo at sabay palis ng iba pa nitong luha sa mugtong-mugtong mga mata. Patuloy ito sa kanyang paghikbi. Kumalma ka na, tahan na. Kapag marinig na Tita Nati ang iyak mo, lalo yung magagalit at hindi ka kakausapin. Mula ngayon, dapat na makikinig ka na ha? Kasi alam ni Tita Nati kung anong makakabuti at makakasama sa mga batang kagaya mo. Ninyong dalawa ni Brixton. Naintindihan mo, apo? Kailangang makinig sa matanda. Opo, Lolo. Good. At saka sabi mo, tulog ng Lolo Governor.
Kapag may tulog, dapat wag malikot at maingay para hindi nakakaistorbo. Mahal kita, Nixa. Mahal ka namin ng lola mo. Pero hindi ka namin kakampihan dahil mali ka. Kung kinurot ka o pinalo ka ng tita natin ng walang dahilan, doon kami magagalit. Ako mismo nga away sa tita nati. Sa Nixa, mahal ka ng tita nati, kagaya ng pagmamahal niya kay Brixton. Kaya tahan na, okay? Tama ng iyak, maubos ng tubig sa katawan mo, alam mo yon, hindi ba? Marahang itinango ni Nixa ang kanyang ulo na sumasang-ayon sa sinabi ng kanyang lolo. Tiningnan ni Mr. Bentacourt ang asawa sabay iling na halatang dismayado sa inasta nito kanina. Nakuha na niya kung bakit nagagalit si Nati sa ina. Gusto niya sana itong kausapin ng tungkol doon pero ayaw niyang marinig ng apo at makadagdag pa sa emotional stress ng bata. Sinarili na lang niya na munang sasabihin niya. Kaya nga po lolo, nagsorry na ako kay tita Nati. Nixa, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ng lolo. Hindi lahat ng pagkakamali makukuha sa isang simpleng sorry lang. Lalo na kung involve ang emotions natin, okay? Kagaya niyan, I'm sure nagsorry na rin ang tita natin mo habang umiiyak ka. Hindi ba hindi mo pa rin siya pinakinggan kahit na may sorry na siyang sinabi? Hinintay ni Mr. Bentacourt ang reaksyon ni Nixa na muli ng marahang tinangwang kanyang ulo. Bakit kaya? Bakit kaya hindi mo siya pinakinggan? Kasi galit ka noon sa kanya at pinapairal mong baha ng emosyon mo. Hindi ka tumigil. Umiyak ka pa rin ng umiyak. Ganon din ang tita nati apo. Galit siya kasi kahit na anong sorry niya. At pakiusap niya ayaw mong tumigil. Kailangang hintayin natin humupang lahat. Hindi pwede na porket nagsabi ka na ng sorry ay okay na. Kagaya ng kunwari nasugatan ka. Yung sugat ba gumaling ka agad kapag nagsorry yung may gawa nun sa'yo? Hindi ba kailangan pa ng gamot? Tumitig ng mga mata ni Nixa sa kanyang lolo. Ilang sandali nilingon niyang kanyang lola. Ilang segundo pa'y muli niyang nilingon si Mr. Bentacourt na nakatingin pa rin. May multo na nangiti sa labi. Anong gagawin ko lolo para hindi nagalit si tita Nati? Tanong nitong humihina ng iyak. Para she can forgive me at pumayag na siyang matulog ako sa tabi nila ni Brixton. Hayaan mo lang siya ngayon. Bukas sigurado akong bati na kayo ng tita Nati. Tinignan muli ni Mr. Bentacourt ang asawa niyang tahimik pa rin nakarga si Nixa. Nakikinig lang ito. Saka apo, huwag mo na sanang sabihin sa daddy at mami mong nangyari ngayong gabi ha? Kapag nalaman to, patuloy na magagalit ang tita Nati mo. Dahil pihadong aawayin siya ng daddy mo. Dahil umiyak ka na at ikaw din naman palang may gawa. Hindi ang tita Nati mo mismo nagpaiyak sa'yo. Pananakot pa ni Mr. Bentacourt dito dahil alam niyang hindi to marunong magtago ng kahit na anong sikreto sa kahit na sino. Nagbabaka sakali na kapag sinabi niya yun ay makikinig at matatakot sa kanya. Tumingin na ng masama sa asawa si Mrs. Bentacourt. Hindi nagustuhan ang huling sinabi ng asawa. Gilier, tuturuan mo pa talaga siyang magsinungaling? Hindi ko siya tinuturoang magsinungaling para sa wala. Ang sa akin lang, tama na dito. Tuldukan na ito. Gusto mo bang magbangayan pang dalawa mong anak? Dahil lang sa misunderstanding na ito, Rosita. Resolbahin na natin. It depends na lang kay Nixa. Kung sasabihin niya sa kanila, ay talagang haba to. Napaawang ng bibig ng kanyang asawa nang banggitin niyang pangalan nito na madalang sa patak ng ulan sa tag-araw. Nais pa sanang sumagot, minabuti na lang ng ginang na itikom ng bibig niya. Opo lolo, hindi ko po sasabihin kay mommy, lalo na kay daddy para hindi na magalit si tita Nati. Salamat naman kung ganun apo. Puno ng iritasyon at tahimik na ibinabani natin si Brixton. Sa ibabaw ng kama at kumuha ng panibagong mga damit nito na nabasa ng pawis at ng mga luha niya. Napakagat na lang siya ng labi habang iniisip ang mga kaganapan. Bata lang si Nixa. Hindi niya na dapat pang pinatulan pero napikon siya nito ng sobra. Nainis talaga siya dahil nasa gitna sila ni Gaston ng mainit na tagpo. Tapos nabitin sa kanila ni Brixton. Sino bang matutuwa doon? Ipinilig niya ang ulo, uminit na doon ng mukha galing sa kanyang leeg. Hindi dapat yun ang kanyang iniisip, masyadong mahalay sa kabila ng kaganapan. Ang pinag-uukulan niya dapat ng pansin ay kung paano mag-explain sa kanyang kapatid. Baka nang dahil doon na magkasamaan pa sila ng loob. Kahit na, naiinis pa rin ako sa mga magulang niya. Saka sa bantay niya, sarap pagtatanggalin.
Sambit niyang binibihisa na ng tahimik si Brixton na pulang-pulang namumugto nitong mga mata. Nahiga na silang mag-ina pagkatapos ng hinaan niya ang sindi ng ilaw sa bedside table at iset ang aircon. Yumakap na sa kanyang anak na hindi niya nakalimutang nag-iinarte din kanina. Dumagdag pa ito at isa pa tong nakakairita na syempre, hindi niya naman mapagbuhatan ng kamay dahil hindi siya ganun kalupit. Ikaw, Brixton, makinig ka sa mami ha? Tumitigas na rin ang ulo mo mula na umuwi tayo ng mansyon. Ginagaya mo na rin si Nixa. Saka hindi lahat ng sasabihin niya sa'yo dapat na sundin mo, lalo na kung makakasakit ka ng ibang tao. Ganun bang turo ng mami sa'yo? Ang manakit? Hindi ba hindi naman? Kastigo niya sa anak na pilit hinuling mga mata, nais niyang iparating dito na mali ang ginawa niya. Hindi pwedeng hayaan na lang niya dahil pihadong titigas ang ulo ng bata. Kung spoiled siya noon, dapat ito hindi. Pwedeng spoiled siya ibang bagay pero sa ugali hindi. Kinagat mong daddy, sinaktan mo siya. Dapat anak, love mong daddy. Kagaya ng love mo sa akin, hindi mo siya dapat kinagat. Masakit yun ha? Namula ng mga mata ni Brixton, ngunit walang luhang lumabas. Batid ng batang malilintikan siya sa ina, oras na umiyak siya. Kaya hindi siya iiyak. Alam din niya na sa dami ng sinasabi ng inatimbre ng boses nito'y galit ito. Hindi pa man niya lubusang maintindihan, alam niyang galit ito dahil umiiyak siya kanina. Gusto mo bang ipabunot kong lahat ng mga ngipin mo? Turo niya pa sa mga ngipin ni Brixton para alam nito. Huwag kang magiging bad na bata, Brixton. Bukas kailangan mo mag-sorry sa daddy ha. Mag-sorry. Nanatiling nakatikom ang bibig ni Brixton na panakanakan tingin ng mga mata sa mukha ng ina. Marahan siyang tumango ng ulo kay Nati. Hindi sana makakarating sa mga lolo't lola ng lahat ng iyon kung nakinig ka sa akin na kumarga ka na sa daddy mo eh. Sumabay ka pa talaga. Boy ka, remember? Kapag boy, hindi dapat umiiyak. Huwag mo gagayahin si Nixa kasi girl siya at maarte. Okay? Muli pang tumangong ulo ni Brixton. Humigpit pang yakap nito sa kanya sinisik ng mukha sa leeg ni Nati. Tinadtad siya ng kisapisngi na muli pang nagpatunaw ng galit ni Nati at pagkairita. Inayos niya ng kumot nilang mag-ina. Naganda na silang matulog at magpahinga. Matulog na tayo. Hindi niya nakakamustahin pa si Gaston. Sa kabilang silid dahil batid niyang nawala ng tama ng alak nito at kaya na niyang sarili niya. Imposibleng hindi sa mga naging kaganapan kanina. Nakakarindi ba naman ang iyak ng mga bata? Hindi ba nun mawawalang kalasingan niya? Mahina siyang natawa pero mariing itinikom ang bibig nang maalalang itsura nito kanina. Nawindang sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Para lang din siyang nasa isang lugar na naliligaw. Tulog na, Brixton. Ulit niya pa para ibaling ang atensyon sa anak dahil tawang-tawa pa rin siya.